Samantala, makakausap naman natin ngayon sa pamagitan ng telepono si Direktor Renato Solidum ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX. Magandang gabi po, Direktor Solidum. Magandang gabi, Mike. Opo, ano ba itong mga lindol na ito? Well, ito pong nangyari kaninang alas 3:58 na nagdulot ng magnitude 5.9 na lindol. Ito po isang tectonic earthquake na dulot ng pagkilos ng fault. At ito pong mga ganitong magnitude, hindi naman po talaga damaging yan. Kaya ang nangyari pong intensity, ang pinakamataas sa intensity 6 sa Surigao City. At doon po tayo pwedeng mag-expect ng minor damage. At siguro magugulantang yung mga tao. Pero sa ibang mga bayan, mga intensity 5 lang po sa paligid ng Surigao del Norte at Southern Leyte. So mahihina na po yun, although umabot hanggang Davao City yung naramdamang pagyanig ng intensity 3, ganoon din sa Tacloban at Cagayan de Oro. Opo, Direktor, sa kapakanan po ng lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa mga sandaling ito, ano ba ho ang dapat gawin ng mga tao na aabutan? Ayan, nasaktan yung mga taong yan doon sa mall na yan sa Surigao dahil nagkagulo, nag-stampede ano ba ho ang dapat gawin ng mga ordinaryong mamamayan kung sakaling wag naman sana abutan sila ng pagyanig na talagang mararamdaman nila na umaalog pag nasa loob sila ng isang mall? Direktor. Ang isa pong talagang malakas na lindol, ito na po yung nahirapang tumayo o hindi na makatayo. Pero kapag intensity 6 po, hindi po dapat mag-expect. Ang intensity 6, madali ang pagyanig na gumagalaw yung mga nakabitin o pwedeng matumba ang nakapatong sa mesa. Ang unang kailangan gawin ay manatili doon sa lugar, wag magtakbuhan at maghanap ng pwestong pupuntahan tulad po ng malayo sa mga salamin, sa paligid ng elevator shaft, at umupo po o mag-squat at tabunan ang kanilang ulo ng kamay. At hindi po dapat magtakbuhan at saka lumabas pagkatapos po ng pagyanig. Kaya yun po ang ating tinuturo. Kasi po, yung mga ganyang pangyayari na biglang lumalabas lang, imbes na walang masaktan ay may nasasaktan pa. Opo, malawak po yung maraming mga lugar ang nakaramdam nitong pagyanig na ito na iba't ibang lakas, Direktor? Tama po yun. Umabot hanggang Davao City at Tacloban sa norte naman hanggang Cagayan de Oro. Ito po naman ay normal sa isang magnitude 5.9 na lindol, pero hindi po ito magiging mapaminsala unless na ang nagsisimula po ang intensity na pwedeng may damage sa intensity 6, no? Opo, wala pong kaugnayan sa isa't isa itong lindol na naganap ngayon, tapos itong nangyari po doon sa saan ba? Doon sa may Occidental Mindoro at doon po sa Masbate, pati na po yung nangyari noong Pebrero sa Negros Oriental. Wala pong kaugnayan yan sa isa't isa. Ganun ba ho ang mga lindol? Paano ba ho yan, Direktor? Wala pong kaugnayan yung mga lindol na nangyari sa Negros Oriental, sa Masbate at sa Mindoro Occidental at ngayong nasa Surigao del Norte. Ito pong nasa Surigao at ganoon din po yung iba pang mga lindol na nabanggit ay sanhi po ng pagkilos ng iba't ibang fault, no? Hindi po magkakaugnay ito. Opo, so masasabi natin na nagkataon lang talaga yung pagkilos ng mga tinatawag ng mga fault na yan na dinaraanan ng mga lugar na yan. Ganun ba yun, Direktor? Tama po yun. Kung mapapansin natin, araw-araw, actually, marami po tayong lindol na naitatala sa ating mga instrumento at paminsan-minsan ay nagkakaroon ng pagyanig. Dapat pong maging paalala sa ating mga kababayan na ang buong Pilipinas, maliban sa Palawan Island, ay nakakaramdam ng paminsan-minsan malakas na pagyanig. So dapat po, anytime handa tayo na mag-responde ng tama o sakaling may lindol. Direktor Solidum, salamat po sa pagtanggap nyo sa tawag namin at sa pagsagot nyo sa mga tanong namin. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat din po.